Opo, ang magtatanong kay kapatid ni Eli, isa pong kagawad din ng barangay, si kapatid na Arnold Hernandez, isa pong Katoliko. Ang tanong ko lang po, sino po ba ang nagtatag ng iglesia? Si Kristo po ba o ang Diyos? Tandaan mo kapatid na Arnold, ganito ang prinsipyo, no? Sa 3:4 ng Ebreo. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, datapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Bawa, ikaw kapatid, karpintero ka. Pwede ka magtayo ng bahay eh. Pero pagka naitayo mo na yon sa tunay na kahulugan, ang nagtayo nun ng Diyos. Bakit? Sa kanya galing yung simento, bakal, yero, sa kanya galing yung kahoy, sa kanya galing yung pako. Lahat ng ginamit mo sa bahay, kanya yun eh. Sino nagtayo niyan? Ang nagtayo ng lahat ng bagay, ang Diyos. Ganon din kapatid. Halimbawa, itinayo ni Moises, itinayo ni Solomon ang isang bagay, pero naitayo yon dahil sa kapahintulutan at kapangyarihan ng Diyos. Tinulungan niya si Solomon. Binigyan niya ng karunungan si Solomon para magtayo. Kanino mo ibibigay ang karangalan? Hindi ba sa Diyos? Ganon yon. Ganon din naman ang iglesia, kapatid. Ang iglesia, para maitatag sa lupa, kinasangkapan ng Diyos ang Panginoong Jesucristo. At mayroong confession o pag-amin ng Panginoon Jesucristo na ang sabi niya ay hindi makagagawa ang anak malibang makita niyang gawin ng ama. Kaya ang batayan ng kanyang paggawa galing sa kanyang ama. 5 ng Juan 19. Sumagot nga si Jesus at sinabi sa kanila, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi makagagawa ang anak ng anuman sa kanyang sarili, kundi ang makita niyang gawin ng ama, sapagkat ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa ay ang mga ito rin naman ang ginagawa ng anak sa gayunding paraan. Ang pattern ng paggawa ni Kristo galing sa ama. Ang ama, ang chief, kumbaga, siya ang chief engineer, siya ang chief architect. Ang Kristo ay parang kasangkapan ng Diyos para maitayo ang iglesia nung siya magkatawan tao sa ibabaw ng lupa. Kaya, nang matapos na maitayo ang iglesia, ang tawag sa iglesia, iglesia ng Diyos. Yun ang tawag sa iglesia sa Biblia kasi ang paniniwala ni Kristo at ang paniniwala ng mga Kristiyano, kung hindi dahil sa kalooban ng Diyos, hindi maitatayo ang iglesia. Ang Diyos ang may kalooban, ang Diyos ang nag-utos, si Kristo ang nagsagawa. Basahin natin ang 12:49 ng Juan. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang ama na sa akin ay nagsugo ay siyang nagbigay sa akin ng utos, kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Hindi siya nagsasalita sa ganang kanyang sarili. Yung amang nagsugo, yun ang sinasabi niya, yung sinasabi nun. Kaya nung sabihin niya, sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Salita ng Diyos yun na lumalabas sa Panginoong Jesucristo. Pakinggan mo sa 14:10 ng Juan. Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa ama at ang ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kaniyang mga gawa. Ayon, ang ama na tumatahan sa akin, gumagawa ng kanyang mga gawa. Pati yung salita niya, galing yun sa ama. Kaya nung matatag ang iglesia, ang nagtatag talaga ang ama. Tama ang sabi ni Pablo, bawat bahay may nagtayo, pero ang nagtayo ng lahat ng bagay ay ang Diyos. Paano itinayo ng Diyos ang iglesia? Unang Korinto 12:28, kapatid na Daniel. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta. Kapatid na Arnold, ang Diyos pala gumawa talaga ng iglesia, nagtayo. Sabi ng Biblia, ang Diyos naglagay ng ilan sa iglesia. Una-una mga apostol. Alam mo ba kung sino ang unang-unang apostol na inilagay ng Diyos sa iglesia? Basahin natin ang 3:1 ng Ebreo. Kaya mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinikilala, si Jesus. Unang-una palang apostol si Jesus Diba? Kaya pati si Kristo, bahagi rin ng iglesia na itinayo ng Ama Sabi niya, ang Diyos naglagay ng ilan sa iglesia. Unang-una mga apostol. At pangunahing apostol si Kristo,
ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro, saka mga himala, saka kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala at iba't ibang wika. Sino ang nag-ayos niyan? Ang Diyos sa iglesia. Sinasabi rin niya ni Apostol Pablo sa 2:16 ng Epeso. Pakinggan niyo ang sa kasulat, kapatid. At upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng krus na sa kanya'y pinatay ang pagkakaalit. At siya'y naparito at ipinangaral ang kapayapaan sa inyong nalalayo at ang kapayapaan sa nangalalapit. Sapagkat sa pamamagitan niya, tayo'y may pagpasok sa isang espiritu rin sa Ama. Kaya nga, hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manglalakbay, kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banal at sangbahayan ng Diyos, na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo Jesus din ang Pangulong Bato sa panulok. Tinatayo sa kinasasaligan ng mga apostol at mga propeta na si Kristo Jesus din ang Pangulong Bato. Siya pala yung foundation eh. Ang nagtatayo talaga ang Diyos. Hindi naman pwede yung foundation siya nagtayo eh. Ang foundation si Kristo. Ang naglagay kay Kristo na foundation ang Diyos. At sa ibabaw ng foundation, doon inilagay yung mga apostol, mga propeta at lahat ng sangkap ng iglesia. Basahin natin ang unang Korinto 3:11. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na ito'y si Kristo Jesus. Si Kristo Jesus ang saligan o pundasyon ng iglesia at nalagay siya doon na pundasyon. Sino naglagay? Panginoon Diyos, ang Ama. Siya naglagay. Kaya sa tunay na kahulugan, kapatid, ang iglesia itinayo ng Diyos. Sana naunawaan mo, kapatid na Arnold.